sa lahat, pagmasdan ang mga taong ito na nakapila sa isang ATM. Bago pa man sila makapag-withdraw, bigla silang inararo ng isang humaharurot na sasakyan. Ang batang ito, milagrong hindi nasagasaan. Ang dahilan ng disgrasya, abangan. Ngayong ikalabipitong araw ng Enero taong 2025. Viral sa Pagita girl na nakipag-away sa CQ. Totoong estudyante raw pero college na. Sinuot lang daw niya dating school uniform dahil ginagamit niya itong pambahay. Away kalsada sa Ross Boulevard sa pool sa video. Kung sino ang nakabangga, siya pang nanapak. Awatin nyo na. Malagim na disgrasya naman. Anim, kabilang ang 3 batang sakay ng tricycle, patay matapos mahulog sa irrigation canal. Pangulong Bongbong Marcos nanindigang hindi napapanahong i-impeach si Vice President Sara Duterte. Pamilya ng mga biktima ng EJK, pinapadispar si dating Pangulong Digong. Permission to stand, Madam Chair. Paano tatayo ang empleyadong ito kung naipit sa upuan ang kanyang ilong? Vic Soto at Daryl Yap nag-face-to-face sa korte. At eto na nga, Richard Gutierrez nagsalita na tungkol sa kanila ni Barbie Imperial. Siya na nga ang nakabangga, aba, siya pa ang nambugbog. Ganyan na ang inasal ng isang driver sa Maynila na nagmamaneho umano ng lasing. Kwento ng biktimang doktor, pinipilit siya ng driver na makipag-areglo sa halagang 1,000 piso. Ang pagwawala at pananakit ng nakabanggang motorista sa pool sa video. Nasa frontline balitang yan si Dave Abuel. Sa gitna ng kalsada, sinubukang makipag-areglo ng nakasombrerong driver na ito matapos mabangga ng kanyang puting SUV ang sasakyan ng isang doktor sa may Roas Boulevard kahapon. Lasing siya pero gusto niya bayaran agad, may hawak na pera. Ayon sa kumuha ng video, sinusubukang alukin ng nakabanggang driver ng pera ang doktor para makipag-areglo na. Pero nang tumanggi ang kausap niya, minura sa kasinapak niya ang doktor. Sinubukan pa silang awatin ng isa pang lalaking nakapula, pero hindi tumigil ang lalaki. Awatin nyo. Hinabol at hinila niya sa damit ang doktor, saka sinapak ulit sa bandang ulo. Lasing yun, lasing. Dito na umawat ang iba pang nakakita sa kumusyon ng dalawa. Ayun, may pulis. Tumigil lang sa panunugot ng lalaki nang may dumating ng pulis. Ayon sa biktimang doktor, 1,000 piso lang ang gustong ibayad sa kanya ng nakabanggang lalaki. Hindi ako pumayag kasi malaki yung damage. Ang gusto ko sana dumiretso sa police para makipag-ayos dun sa police station. Hindi siya pumayag. Gusto niya kasi areglo daw talaga. Bukod sa damage ng sasakyan niya, napunit pa ang uniforme ng doktor at sumakit ang katawan niya dahil sa pambubugbog. Nilagnat, tapos bukod doon talaga nung kagabi, doon ka na naramdaman yung injuries. Tapos marami nga kasing bukol doon sa likod ng ulo. Tapos, yun nga, medyo nahirapan akong galawin yung leeg. Dinala naman agad sa Manila District Traffic Enforcement Unit ang mga sangkot sa banggaan. Iniimbestigahan na nila kung nakainom ang nambugbog na driver. Tinitignan din natin yung isa nakasama sa report na itong driver ng Fortuner ay nangangamoy alak at nakainom. Awatin nyo. Sinubukan ng News 5 na hinga ng pahayag ang nambugbog pero tumanggi siya. Maharap siya sa mga reklamo reckless imprudence resulting in damage to property at physical injury. Kung mapatunayan nakainom, posible pa siyang maharap sa paglabag sa Anti-Drunk Driving Act. Nagbabalita mula sa Frontline, Dave Abuel, News 5. 6 ang patay, kabilang ang 3 bata matapos mahulog sa irrigation canal ang isang tricycle sa Nueva Ecija. Pati ang 2 residenteng sinubukan silang sagipin nalunod. Nasa frontline ng balitang yan, si Gerard de la Peña. Maririnig ang sigawan at iyakan ng mga residente ng Santo Domingo, Nueva Ecija. Iniahon nila ang walang malay na batang lalaki mula sa irrigation canal.
Sa kasamaang palad, binawian siya ng buhay. Inabot pa ng gabi ang rescue operation sa iba pang biktima. Sa leeg, baka matanggal yung ulo. Sa katawan! Sa katawan, sa kilikili! Sa kabuuan, 6 ang nasawi sa pagkalunod. Kabilang ang 3 batang nasa edad 6, 7 at 8. Base sa investigasyon, nakasakay ang mga biktima sa isang tricycle. Habang pauwi, bigla raw bumigay ang sidecar ng tricycle hanggang sa mawalan ng kontrol at mahulog sa 16 na talampakang irigasyon. Yung metal bar po yung kumukonekta po dun sa tricycle saka sa motorcycle. Bumigay daw po. Hindi naman actually humiwalay. Yung tubig ma'am that time malalim din po. Nagpastao pa. 2 residente ang agad rumesponde pero pati sila nalunod din. Patay rin ang tricycle driver at 3 niyang pamangkin. Nasagip naman ang 4 pang batang sakay ng tricycle. Hindi na dinala sa ospital ang mga nakaligtas at pinauwi na lang. Nagbabalita mula sa frontline, Gerard de la Peña, News 5. Totoong estudyante raw pero hindi na menor de edad ang nag-viral na Sampaguita girl na nakaaway ng isang security guard. Lumang school uniform na raw ang kanyang suot na ginawa na lang niyang pambahay. Nasa frontline na balitang yan si Camille Samonte. Hindi raw miyembro ng sindikato ang nag-viral na Sampaguita girl na nakapisikalan ng isang security guard sa isang mall sa Mandaluyong City. Ayon sa Mandaluyong Police, hindi pala menor de edad ang babae. Sa katunayan, college student na siya at scholar sa isang private school. Nagtitinda raw ng Sampaguita ang babae para makatulong sa kanyang pamilya, lalo't kakademolish lang ng kanilang bahay. I-clarify po natin na yung bata po ay totoo pong estudyante. In fact nga po, siya po ay scholar ng isang private institution at matalinong bata. Yun po ay pinatunayan din ng barangay. Suot lang daw ng babae ang uniforme ng dati niyang eskwelahan dahil ginagawa niya raw ito manong pangbahay. Kahit malayo sa kanilang bahay, nagtitinda raw ang babae sa mall na yon sa Mandaluyong dahil doon lang nauubos ang kanyang benta. Kahapon, binisita na rin ng Mandaluyong Police at Commission on Human Rights ang babae at binigyan ng legal assistance. Pero hindi pa desidido ang Sampaguita girl kung magsasampa siya ng reklamo sa SECU na nanakit sa kanya. Hindi rin daw niya alam na may kumukuha ng video sa kanila nang mangyari ang insidente. Nakiusap na raw sila sa vlogger na burahin ang video nang una itong ma-upload nitong nakaraang buwan. Kaya nagulat sila nang bigla itong i-re-upload at dito na nga nag-viral. Depende po sa pamilya kung talaga magpupush po sila ng kaso against the vlogger at saka doon sa security guard. Nagbigay rin ng psychosocial support ang Department of Social Welfare and Development sa babae. From our conversation, medyo worried na rin siya kasi nababash na rin po siya. We need to help her through the provision nga po of psychological first aid so that she can overcome this traumatic experience. Nagpadala naman ng notice of appearance ang PNP Civil Security Group sa SECU para magpaliwanag at magbigay ng kanyang salaysay. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Magkakaalaman na kung namatay o sadyang pinatay ang Pinay domestic worker sa Kuwait ngayong naiuwi na sa bansa ang kanyang labi. Ang sabi kasi cardiac arrest ang kinamatay niya pero duda ang kanyang mga anak. Nasa Frontline balitang yan si Rainiel Pawit. Nanggagalaiti sa galit si Angel habang pinagmamasdan ng bangkay ng kanyang inang si Jenny Alvarado. Si Jenny ang domestic worker na namatay kasama ang 2 pang Nepali dahil umano sa coal suffocation sa Kuwait noong January 2. Tignan mo, inusus lang nila. Dahil sa mga galos at pasa sa kamay, braso, likod at tuhod ng ina, hindi kumbinsido ang mga anak ni Jenny na suffocation ang ikinamatay niya. Makikita naman po sa katawan is may foul play po talaga. Sa death certificate ni Jenny mula sa Kuwaiti Health Ministry, cardiac at respiratory arrest ang ikinamatay ng Pinay. Para masagot ang agam-agam ng pamilya Alvarado kung may foul play talaga o wala, isinailalim sa autopsy si Jenny ngayong araw. Na hindi na autopsy sa Kuwait, but on my part, okay lang. Kasi at least yung autopsy dito sa atin is an intact body. Hindi rin pinalampas ng DMW ang nangyaring palit bangkay. January 10 kasi ng maling bangkay ang dumating sa pamilya Alvarado. Imbes na labi ni Jenny, bangkay ng kasama niyang Nepali ang naiuwi sa Pilipinas. Nakikipag-usap na ang DMW sa cargo shipper na nag-uwi ng maling katawan sa Pilipinas.
Nakahanda raw kasuhan ng gobyerno ang sino mang mapatunayang may kapabayaan sa nagkapalit na bangkay. Dahil sa insidente, inaaral ng DMW ang panawagan ng total deployment ban para sa mga domestic workers sa Kuwait. Sa ngayon, hindi muna pinahintulutan ang mga first-time overseas Filipino workers na lumipad doon. Nagbabalita mula sa frontline, Rainiel Pawid, News 5. Sinalakay ng mga otoridad ang mga naka-jumper sa Pasay at Parañaque. Pati yung kabling ibinaon sa lupa, hindi nakalusot. Nasa frontline ng balitang yan, si JC Cosico. Nagtakbuhan ng mga pulis at tauhan ng Meralco sa bahaging ito ng Barangay 145 sa Pasay City kaninang umaga. Ang pakay nila, ang mga kableng yan na ginagamit sa pagja-jumper o illegal na koneksyon ng kuryente. Pero bago pa man sila dumating, pinutol nila sa loob. Hinihila sir, nakita ko hinihila eh. Hinihila nila tapos pinutol na nila sa taas. Yung mga nakakabit pang kable, isa-isang pinutol at kinumpiska. Kinailangan pang gumamit ng hagdan sa bahay na ito na naka-aircon pa. Si alias Robert na may illegal na koneksyon ng kuryente, nakipagdiskusyon pa sa tauhan ng Meralco. Meron po kayong ginamit na metro ng Meralco tapos gumagamit kayo ng illegal. Hindi silang mag-admit. Yun lang yun. Napilitan lang daw talaga silang mag-jumper para sa bayaw niyang may sakit. Nagkasunog daw kasi sa kanilang lugar noong isang linggo, pero hanggang ngayon wala pa silang kuryente. Alam na may mali. Ngayon lang talaga. Kasi yung sumisigaw na yung bayaw ko na masakit talaga yung ano niya, mainit. Alam din ng iba pang residente na bawal mag-jumper, pero depensa nila. Hirap ng kitaan ng pera, kaya napapipilitan talaga ang kahit sino. Ayon sa Meralco, illegal na, mahal pa ang jumper. Umaabot daw sa 15,000 pesos ang binabayad sa pagpapakabit ng jumper, kaya mas mainam kung legal ang linya. Sa Barangay Baclaran sa Parañaque City naman, may mga nagja-jumper na ang kable nakabaon sa ilalim ng lupa. Kung hindi mo kaya, hindi makikita. Pinagpuputol din ng Meralco ang mga kable na iligal na nakakonekta sa electrical facilities ng LRT. Ang nag-report dito sa kanila, mismong mga taga-LRT na nakaranas pa umano ng pangharas mula sa mga residente. Giit ng Meralco, delikado ang pagja-jumper, lalo't baka malagay sa alanganin ang mga pasahero ng LRT. Yung pagkawala ng mga ari-arian, pagkasunog ng mga facilities natin, kapag nawalan po ng supply ang LRT, 450,000 nga po yung mga customer nila. So yun po yung inilalagay natin sa panganib. Sa kabuuan, nasa 40 bahay at 10 stall sa Parañaque at Pasay ang nabisto ng Meralco na may illegal service connection. Wala namang inaresto, pero posible silang maharap sa reklamong paglabag sa Anti-Pilferage Act, kung saan pwedeng makulong o magmulta ng hindi bababa sa 10,000 piso. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico, News 5. Abiso naman sa mga motorista, halos 3 piso ang nakaambang taas presyo sa susunod na linggo. Base sa forecast ng Department of Energy, papalo ng hanggang 2 pesos and 60 centavos ang itataas sa kada litro ng diesel, hanggang 1 peso and 60 centavos naman sa gasolina, at 2 pesos and 50 centavos sa kada litro ng kerosene. Paliwanag ng DOE, nakakaapekto sa presyo ang sanksyon ng Amerika at United Kingdom sa petrolyo mula Russia. Tumaas din daw ang shipping fee. Problematic at hindi raw practical sa ngayon ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon yan mismo kay Pangulong Bongbong Marcos. Nasa frontline balitang yan si Marian Enriquez. Sa kanyang social media, may tanong si Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile kaugnay ng isinagawang peace rally ng Iglesia ni Cristo. Handa raw ba tayong isakripisyo ang rule of law para lang sa isang tao o grupo ng mga tao? Dagdag pa ni Enrile, very detrimental precedent o napakasamang halimbawa kung susundin ng lohika na tila pinapahiwatig ng INC sa kanilang rally. Giit pa niya, hindi naman agad makukulong ang pina-impeach na opisyal dahil lang sa pagpapatalsik sa kanya. Ikinasa ng INC ang rally para suportahan ang posisyon ni Pangulong Bongbong Marcos kaugnay ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ngayon naman, sang-ayon daw si Pangulong Marcos sa mga pahayag ni Enrile. He is right. There is a consequence to there will be a precedence and it will be very problematic.
Kahit kailangan daw dinggin ng Kongreso ang impeachment complaints laban kay VP Sara, muling iginit ni PBBM na hindi ngayon ang tamang panahon para isulong ito. I don't think that now is the time to go through that. So, paubayan na muna natin sa ating... Total, as a practical matter, papasok na tayo sa campaign period. Sa practical matter, the timing is very poor. Ayon naman sa kilalang malapit sa mga Duterte na si dating presidential spokesperson Salvador Panelo, tuloy pa rin ang impeachment pero hindi lang ngayon. Tuloy, kaya lang yun. Medyo i-postpone muna natin. Postpone. Hindi masabi nila. Pero interesado kasi takot yata na pero tutuloy nila yan. Unless there will be a change of present dispensation. Ikinadismaya naman ng isa sa mga nag-endorso ng impeachment complaint na si ACT Teachers Party List Representative Franz Castro ang pahayag ni PBBM. Ibig mo sabihin, pati siya ay hindi siya naniniwala na dapat na panagutin sa kanyang kasalanan sa bayan, si Vice President Duterte. Babala ni Castro, baka kalaunan ay si PBBM na ang singilin ng bayan kung hindi matuloy ang impeachment. Sa susunod na linggo pa, posibleng maipasa sa opisina ng House Speaker ang mga impeachment complaint. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Nagkaharap na sa korte sina Vic Soto at Daryl Yap. Matipida ang kanilang sagot tungkol sa kaso habang si Yap pursigidong ituloy ang pelikula. Nasa frontline ng balitang yan, si MJ Marfori. Nagkita na sa Muntinlupa Regional Trial Court ang actor-host na si Vic Soto at direktor na si Daryl Yap para sa summary hearing ng writ of habeas data. Ito ang unang beses na nakita ang dalawa matapos pumutok ang mapanira umanong teaser ng upcoming movie ni Yap. Pareho silang ilag sa tanong ng mga press. Tumagal ng higit 4 na oras ang summary hearing. Naunang umuwi si Vic Soto at misis niya na si Pauline Luna. Naiwan pa ng higit 2 oras sa korte si Yap. Nang ma-corner ng press ay tinanong siya kung itutuloy ba niya ang kanyang pelikula. Kumusta po kayo? I'm still finishing the movie. Ano yung movie natin, direct? Dapat. Pagkatapos ng summary hearing ngayong araw, aabutin ng 10 araw bago maglabas ng desisyon ang korte. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5. Natuntunan ng mga otoridad kung saan china-chop-chop ang mga sasakyang nakuha sa rent-tangay modus. Ang Frontline na balitang yan mula kay Gary De Leon. Pinasok ng mga operatiba ng Antipolo Police ang compound na ito sa Barangay San Jose sa Antipolo City. Dito raw china-chop-chop ang mga sasakyang nakuha sa rent-tangay modus. Kasama nila sa pagsuyod sa lugar ang mga complainant. Pare-pareho ang kanilang kwento. Nabiktima sila ng isang Eric John Bautista na nakilala lang nila sa social media. Kumagat ang mga biktima dahil nagpakita raw ng ID ang suspect. Ipinarenta ng mga biktima ang kanilang sasakyan hanggang sa naglawang parang bula si Bautista. Napagkalaman ding peke ang kanyang ID. Kailangan ko na po kunin yung sasakyan. Hindi na po siya nagre-reply. Inilak na ako sa FB and then wala na akong communication sa kanya. Kanina, nahanap na lalaking yan ang kanyang sasakyan sa compound. Yun nga lang, nagkapira-piraso na habang isa namang babaeng biktima hindi mahanap sa compound ng pinarenta niyang L300 van. Pagpunta po namin, wala po doon. Possible po, hindi talaga doon na idala or sa ibang lugar. Bukod sa mga biktima, napasugod din sa lugar ang may-ari ng compound. Nirentahan daw ng isang lalaking nakilala din niya sa social media na si Mario Miranda ang kanyang compound noong December 18. Peking ID rin ang ipinakita sa kanya pero iisang tao lang daw ang nakausap niya at ng mga biktima. Duda na raw siya sa aktibidad ng mga rumenta. Pinapaalis na niya sana noong pang Disyembre pero kinubkob na raw ng grupo ang lugar at wala na siyang nagawa. Sa loob ng 6 na araw na pamamalagi rito ng grupo ng Rentangay, nagmistulang junk shop na mga chinap-chop na sasakyan ang lugar na ito. Pero habang ginagawa nila ang pag-chop-chop, nalimutan nila na may GPS pala ang isang sasakyan na nahulog at active. Ang nangyari, na-trace sila rito ng mga pulis. Putol-putol na parte ng sasakyan na ibebenta na sa junk shop ang natira sa compound. Ang mga papeles sinunog para masiguro na hindi na makikita. Nawawala rin ang mga makina at chassis na makinatay na sasakyan. Natsyempo namang bumalik ng compound ng 2 lalaki nagtatrabaho sa Katayan. Agad silang naaresto. Nagmanman yung kapulisan natin at
dumating nga itong dalawa at kukunin na yung mga naiwang na salvage na parte ng van na kanyang pag-away-ari. Doon na sila nahuli. Katwiran ng dalawang sospek, inutusan lang daw sila ng isang Dexter na kunin na makinatay na parte. Kinumpirma rin nila na si Dexter, Miranda at Bautista ay isang tao rin na nakilala rin daw nila sa social media. Pick up lang po. Anong pick upin niya? Yung pyesa po sana. Tapos, ano po ulit sa kanya, tapos siya po mag-deliver na. Nananawagan naman ang Antipolo Police sa iba pang nakatransaksyon ng sospek na lumutang para magsampa ng reklamo. Tinutugis na ang sospek. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. At tayo dating makakasama ngayon ang laging nasa frontline ng mga showbiz balita. Walang iba kundi ang ating kapatid na si MJ Marfori. MJ! Thanks, Cheryl! Eto na nga, pinlex ni Heart Evangelista ang kanyang asong si Panda, pero tila, meron daw patama. Kung titingnan ng Instagram post na yan ni Heart, wala namang masama, ano? Ang cute kasi na kanyang susyaling fur baby na si Panda yan. Naka-fine dining! Pero teka, hindi yung picture ang umagaw ng eksena, kundi yung caption. Sabi kasi ni Heart, quote-unquote, Queen P finally made time for me. Sino nga ba ang Queen P na kilala natin at ng marami? Walang iba kundi si Queen P Miss Universe 2015 Pia Wurtzbach. Tingin tuloy ng ilan, nagpaparinig si Heart lalo't matagal nang iniintriga ang dalawa. Pero eto, bago tayo mag-speculate ng kung ano-ano, kahit po sa previous post naman ni Heart, Queen P po talaga ang tawag niya sa kanyang fur baby na si Panda. So, hindi na po yan bago. Ito pa po ang matindi, ang ate mo girl na si Maris Racal, hugot na hugot sa kanyang bagong kanta na pinamagatan niyang Perpektong Tao. Pakinggan nga natin. Nabuking ang mga lihim, ngiti na wala na parang bula. Ganun pag lumabas ang katotohanan, ang bilis di mo naman. Sa umpisa pa lang ng kanta, talaga namang mapapaisip ka na sa mga pinagdadaanan ni Maris. Ang hirap daw maging perpektong tao. Sabi mismo ni Maris, healing song daw niya yan na inirelease niya dahil baka maging healing song din po para sa iba. Diniscuss sa kanta ang tungkol sa sakit, pagsisisi, pagpapatawad at karma. Ang hirap maging, ang hirap maging, ang hirap maging perpektong tao. Susunod sa pool sa CCTV, mga nakapila sa ATM inararo ng pick-up truck. Lolo patay matapos hatawin ng tubo sa ulo. Ang ugat ng krimen, away sa basura. At Richard Gutierrez, nagsalita na kung may relasyon ba sila ni Barbie Imperial. Abangan ang lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po. Nasa Middle East o sa amang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Sa pool sa video, ang pag-araro ng pickup truck sa mga nakapila sa ATM sa Davao City. Dalawa ang sugatan at isang bata ang buntikang mabangga. Nasa frontline na balitang yan, si Bril Montalvo. Nakapila sa automated teller machine o ATM ang mga taong yan sa barangay Binugaw, Davao City, Miyerkules ng hapon. Maya-maya, sumulpot ang humaharurot na pick-up at inararo ang mga nakapila. Tumilapon ang tatlo sa kanila pati ang nakaparang motorsiklo. Ang bata namang ito muntik pang mahagip. Gahibla lang ng buhok ang pagitan. Sa isa pang kuha ng CCTV, makikitang may nadamay rin na ilang motorsiklong nakaparada. Ilang sandali matapos ang disgrasya, isa-isang naglabasan ang pasahero ng sasakyan kasama ang driver nito. Duguan at hindi naman makagalaw ang mga inararo ng pick-up. Ang isa sa kanila pumailalim pa sa sasakyan.
Nakita pa umano ng mga residente ang sasakyan na humaharurot sa pagpapatakbo ilang segundo bago nito nakaladkad ang mga tao at nabangga sa isang laundry shop. Sa lakas ng impact, wasak ang harapang bahagi nito. Ayon sa mga pulis, 3 ang isinugod sa ospital kabilang ang 2 babae at 1 lalaki. Kritikal ang kondisyon ng isa sa kanila. Nagtamo naman ng minor injury ang 4 na sakay ng pick-up. Nakilibing daw sila sa Davao del Sur at pauwi na sana ng maaksidente. Agading sumuko ang driver na si Nicanor Gataber. Sabi ng driver, posible nawala yung brake ng kanyang pick-up. Yun, hindi na niya control. Nagkaarigluhan na ang mga biktima at driver. Sasagutin ng driver ang lahat ng gastusin sa pagpapa-ospital ng mga biktima, pati bayad sa danyo sa mga nasirang motor at laundry shop. Kung hindi raw susunod ang driver sa kasunduan, posible siyang maharap sa reklamong reckless imprudence resulting to serious physical injury and damage to property. Nagbabalita mula sa Frontline, Bril Montalvo, News 5. Inambalos ng bakal sa ulo kaya namatay ang isang lolo sa Taytay Rizal. Ang sospek ang kanyang kapitbahay na nakaaway niya ng dahil sa basura. Nasa Frontline balitang yan si Nina Pauco. Bulagta at wala ng buhay ng madatnan sa kalsada sa Taytay Rizal ang 75 anyos na lalaki. Gamit ang bakal na tubo, hinataw sa ulo ang biktima. Kagagawan daw yan ng kanya mismong kapitbahay. Bago mangyari ang krimen, nakita pa sa CCTV ang biktima na may daladalang basura sa eskinita. Hindi na nakunan ang mga sumunod na pangyayari. Pero sa isa pang kuha ng CCTV, nahagip na pa-chill-chill lang na naglalakad na 50 anyos na sospek. Sa investigasyon ng mga pulis, basura ang punot dulo ng krimen. Ang kapitbahay kasi ng biktima ang kolektor ng kanilang basura. Ito pong victim natin, allegedly, nagtapon ng patay na hayop sa tapat ng bahay ng suspect. So nagkaroon ng confrontation, humantong sa paghahamon nitong suspect, hinahamon itong victim. Sa tulong ng mga testigo, agad na aresto ang suspect sa follow-up operation. Dito na napag-alamang dati na rin siyang nakulong dahil sa iba't ibang kaso. Kabilang ang pangmomolestya sa kanyang pamangkin. Pero giit ng suspect, Hindi ko magagawa kahit kailan yun dahil binuhay ko yung mga anak kong dalawang maliit sa pamagitan ng pagbubasura para lang hindi mangyari na mabalik sa kulungan di sa ganitong kulungan. hawak na siya ng Taytay Custodial Facility at mahaharap sa kasong murder. Nagbabalita mula sa Frontline, Nina Pauco, News 5. Tinaga ang isang lalaki matapos umanong manlait ng kanyang katrabaho. Tadtad ng taga sa braso at ulo ang biktimang si Nestor. Sa kabila niya, nakaligtas siya sa pananaga. Ayon sa mga pulis, kainuman ni Nestor ang katrabaho niyang si Greg nang magkapikunan sila. Biglang naglabas ng bolo ang suspect saka tinaga ang biktima. Pagkatapos sumibat si Greg sakay ng motorsiklo. Sa huli, nadakip din siya at nagkaarigluhan naman ang magkabilang panig. Nagsalita na si Incognito star Richard Gutierrez sa kung ano nga ba ang real score sa kanila ng aktres na si Barbie Imperial. Confirmation na ba ito? Alamin sa aking report. Maraming beses na namataan na magkasama last year sina Richard Gutierrez at Barbie Imperial. Pero parehong mailap sa pag-amin. 1 year matapos unang mapabalita ang relasyon umano ng dalawa. Eksklusibo namang nagsalita si Richard sa interview kay Quizmosa host OG Diaz. Doon muna tayo sa what you see is what you get sa amin ni Barbie. Ang gusto ko lang sigurong i-clarify doon sa mga tao is that si Barbie walang kinalaman sa paghihiwalay namin ni Sarah. Hindi siya third party, hindi nag-overlap kasi maraming... O ayan na, walang tahasang pag-amin. Pero parang gano'n na rin. As for him and Sarah, ongoing raw ang proseso ng kanilang annulment. Both parties naman wants to move forward. May equal time kami with our kids. And ang priority namin is to make sure that the kids, live a good life, na happy life. March noong nakaraang taon nang kumpirmahin ni Sarah ang hiwalayan nila ni Richard. Pero pagdating naman sa usapin kay Barbie, happy si Chard kung ano man ang meron sila ngayon ng aktres. Mabuting tao, maalaga. Nakikita mo na genuine yung intentions niya, genuine yung pagkatao niya. And with that, let's leave them be. Discover o paano mo nakilala?
Susunod, away estudyante na uwi sa bugbugan ng Romesbak ang isang tatay na dating parak. At aray ko po, ilong ng babaeng yan, naipit sa upuan. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Bugbog ang inabot ng 16 anyos na estudyante sa Tarlac mula sa isang retiradong pulis at anak nito. Rumesbak ang mga sospek ng magkapikunan ng biktima at isa pang anak ng pulis. Nasa Frontline balitang yan si Gary De Leon. Sa kuha ng CCTV, nahagip ang mga grupo ng mga estudyanteng naglalakad pauwi malapit sa kanilang paaralan sa Victoria National High School sa Tarlac. Maya-maya, dumating ang motor na may angkas. Hindi na nakita sa CCTV pero bumaba ang rider at backride nito at sinuntok sa tagiliran ang 16 anyos na estudyante. Humandusay sa kalsada ang biktima. Ang backride naman na may hawak ng sinturon, nilapitan ng mga kaklase ng estudyante at tinakot umano na huwag magsusumbong. Bumangon na nakandusay na estudyante pero muli itong nilapitan ng lalaki may dalang sinturon para suntukin sa dibdib. Naawat lamang daw ang gulo nang pumagitna na ang mga residenteng nakakita sa pangyayari. Kwento ng biktima, nag-ugat yan sa pikunan nilang magkaklase nang magkasagaan sila. Pagkatapos po nun, bumalik na po kami sa room namin. Nakita ko po siyang sobrang nakatitig po sa amin na magkakaibigan. Then, uminit po yung ulo ko, tapos sinabi ko lang po na mamaya ka lang. Pero inakala raw ng biktima na nagkaayos na sila ng kaalitan niyang estudyante dahil namagitan na ang kanilang teacher. Pero nagsumbong daw ang kanyang nakaaway sa tatay nitong isang retiradong pulis at kuya niyang college students. Ang sumunod ng eksena dyan ay ang pananakit sa kanila na nasa pool sa CCTV. Hindi raw sila nagkasundo sa barangay, kaya sa presinto na sila humantong. Matinding takot daw ang nararamdaman ng biktima. Agad kinundina ng paaralan ang karahasan na nangyari sa labas ng kanilang paaralan. Handa raw nilang tulungan ang kanilang estudyante sa pagbalik nito sa paaralan. Samantala, lumipat na ng paaralan ang estudyanteng nakaalitan ng biktima para iwas gulo. Handa naman daw sagutin ng dating pulis at ng anak nito ang isasampang kaso laban sa kanila ng biktima. Sa ngayon, nasa proseso na ng pagsasampa ng kaso sa piskalya ang Victoria Police. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Natawa ang netizen sa pagpatol ng Barangay Ginebra Guard na RJ Abariento sa comment ng isang netizen. Sa post ni RJ ng workout video niya sa kanyang Facebook, nag-comment ang netizen na nakita niya raw si RJ sa personal at ang hirit niya mas matangkad pala siya sa Ginebra player. Banat naman ni RJ, mas matangkad din daw sa kanya si Kai Soto pero hindi naman ito nag-comment sa kanyang post. Mamaya ay balik PBA si RJ at makakalaban ng Barangay Ginebra ang TNT Tropang Giga. Iluluklok sa Philippine Sports Writers Association Hall of Fame ang unang Olympic gold medalist ng bansa na si Heidelin Diaz. Si Heidelin ang pumutol ng isang siglong gold medal drought ng Pilipinas sa Olympic Games. Yan ay matapos ang makasaysayan niyang panalo sa Tokyo 2021 Olympics sa 55 kg division ng weightlifting. Bukod sa Olympics, naghatid din ng mga medalya si Heidelin sa iba't ibang international competitions gaya ng Asian Games at Southeast Asian Games. Susunod sa pulsa video, tumatawid na lolo, nasa gasaan ng taxi. At babaeng empleyado nagpatulong matapos maipit sa upuan ang kanyang ilong. Tutok lang mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Jig Manikad po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Sa pulsa CCTV ang pagsagasa ng taxi sa isang lolo sa Cebu City.
Sa video na kuha kagabi, makikitang tumawid ang lolo sa kalsada. Bago pa man makaabot sa kabilang dulo, abay bigla siyang nabundol ng taxi. Tinulungan ng driver at ng mga residente ang lolo. Maayos naman ang lagay ng biktima pero kinailangan niyang sumailalim sa laboratory tests. Naipit sa upuan ang ilong ng isang babae sa Indonesia. Nagpatawag pa nga ng rescue team para sa kanya. Kung paano yan naalis, alamin sa Frontline News Abroad. Mangiyak-ngiyak at napapasigaw sa sakit ang babaeng yan sa Bandung City, Indonesia. Ang kanyang ilong naipit sa upuan. Ilang beses niyang sinubukang alisin ito pero hindi yan matanggal-tanggal. Kahit ang kanyang mga katrabaho, tumulong na pero hindi talaga kaya. Kaya naman, to the rescue na rin ng mga bumbero. At dahil nga hindi maalis ang ilong sa upuan, binitbit na ang babae, pati ang upuan. Isang squad ng rescuer ang sumalubong sa kanya. Katakot-takot na chainsaw at itak ang inilabas nila para masagip ang babae. Pero, joke lang daw, pliers lang naman ang sagot para matanggal ito. Pero paano ba nangyari yan? Na-stuck ang ilong ni ate habang naglalaro siya sa kanyang office chair. Sumabit sa upuan ng kanyang nose piercing at doon na nga na-stuck. In the end, napaghiwalay rin sila ng upuan. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Susunod, hindi po yan si Otlum Hadrad, suspect sa Thailand na proud pang nagpa-photoshoot sa presinto. Marami pa kayong mga balitang dapat malaman sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Pinapadisbar ng ilang kaanak ng mga biktima ng umano'y extrajudicial killing si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Lantaran daw kasi ang pagiging bastos at pag-amin ng dating Pangulo na pumatay siya. Nasa Frontline balitang yan si Ria Fernandez. Sama-samang nagtungo sa Korte Suprema ang mga kaanak ng mga biktima ng umano'y extrajudicial killings noong panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Naghain sila ng disbarment case para matanggalan si Digong ng lisensya bilang abogado. Itong mga ginawa ni Pangulong Duterte nung siya ay Pangulo pa, lahat tayo dito testigo. Kami naniniwala na dapat ito ay masubukan, no, dito sa bagong canons ng nanilabas nga ng ating Korte Suprema. Habang nakabinbin sa SC ang kanilang petisyon, umaasa ang grupo na sususpendihin ng mga hukom ang lisensya bilang abogado ni Duterte. Kabilang sa ipinunto ng grupo ay ang pagmumura at lantarang pag-amin daw ni Duterte na pumatay siya. Dinuduraan ni Duterte ang propesyon ng abogasya. Si Duterte ay kriminal, bastos, mamamatay tao at hindi siya karapat-dapat na abogado. Nanindigan naman ang kampo ni Duterte na hindi maituturing na pag-amin ang mga naging pahayag ng dating Pangulo noon sa publiko at sa Quad Committee ng Kamara kaugnay ng madugong drug war. Wala siyang pinapatay. In other words, if you're making him accountable for a crime, he has not committed any crime. And assuming that he has committed a crime, you have to prove that beyond a reasonable doubt para maging accountable ka. That is the only time you can file a disbarment charge against a member of the bar. Nagbabalita mula sa Frontline, Ria Fernandez, News 5. Sa kulungan ng bagsak ng isang Thai matapos mag-report ng kaso ng pagnanakaw. Pero may napansing kakaiba ang mga pulis sa kanya. Dito na booking na high pala siya sa droga. Panoorin sa report na ito. Very demure, very mindful, at very cutesy na humarap sa mga pulis ang Thai na si Natapon Naksaraket. Nakatube siya with full face makeup at colorful nails. Ang agenda niya, i-report ang ninakaw na susi ng kanyang sasakyan. Pero ito ang plot twist. Habang kino-question siya ng mga pulis, very provocative raw ang nang-aakit na si Natapon. Dito na napansin ng mga otoridad na kakaiba ang kilos niya. Napansin din ang dami ng turok sa kanyang magkabilang balikat.
Nang tanungin siya ng mga pulis, proud and loud niyang inilabas ang kanyang mga syringe at ang mga pakete ng kanyang crystal meth o shabu. Kinumpis kaya ng Thai police. Kwento ng mga pulis, high na high sa droga si Natapon, kaya hindi siya makausap ng matino. Aakalain mo ngang photoshoot pa ang pagdodokumento ng mga ebidensya dahil sa kanyang mga posts. Kaya imbis na mahanap ang kanyang nawawalang susi, siya ang ikinandado sa kulungan. Ayon sa batas ng Thailand, 3 taong pagkakakulong at mahigit 100,000 piso ang multa para sa mga nagdodroga. Nagbabalita mula sa Frontline, Rainiel Pawid, News 5. At yan ang mga balita at impormasyong dapat nyo malaman sa araw nito. Mga balita para sa may alam at may pakialam. Kami ang inyong mga kasangga sa Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan man dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Nawala ng kuryente ang isang barangay sa Baguio nang mabangga ng isang truck ang poste. Ang driver nakainom pala. Yan at iba pang aksidente sa kalsada sa Frontline Report ni Rainiel Pawid. Tumagilid ang truck na ito matapos bumangga sa poste ng kuryente sa Purok 2 sa Barangay Irisan, Baguio City. Wasak ang unang bahagi ng truck habang natumba naman ang poste. Ang driver ng truck na pag-alamang lasing base sa kanyang medico legal. Galing siya ng Irisan, Purok 2 Irisan, bound to Lamtang. Na while on his way, accidentally bump yung poste ng Beneco at doon nga na nabaliktad, nag-turn upside down yung truck. Dahil sa insidente, nawalan ng kuryente ang barangay. Ligtas ang driver pero posible siyang maharap sa reklamong reckless imprudence resulting in damage to property at multiple physical injury. Sa Baguio pa rin umambalang sa daan ang mini dump truck na ito sa kabaan ng KM3 Asin Road. Nagkalat sa kalsada ang karga nitong mga tactile. Galing sa Marcos Highway ang truck. Habang pababa ito, nawalan daw ng kontrol ang driver sa truck. Nagdire-diretso ang truck hanggang sa bumangga ito sa riprap at matumba. Doon pa lang sa taas naririnig ko na yung malakas na ugong ng sasakyan. And then nung pagkatingin ko dito, yun na yung truck na blue na nakatabingi na siya na ang bilis-bilis pababa. Tapos biglang may sumalpok doon sa baba dyan sa may handalan dito. Itinakbo sa pagamutan ang sugatang driver at 2 pahinante. Nagbabalita mula sa Frontline, Rainiel Pawid, News 5. Ginawa na raw ang lahat pero sadyang mahirap ibaba ang presyo ng bigas. Kaya naman pinag-iisipan ng magdeklara ng food security emergency. Ano kaya ang posisyon dyan ng Pangulo? Nasa Frontline ng balitang yan, si Maricel Halili. Suportado ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagdedeklara ng food security emergency for rice sa gitna ng tumataas na presyo ng bigas. Kasunod ito ng inilabas na resolusyon ng National Price Coordinating Council para mailabas na sa merkado ang buffer stock na bigas ng National Food Authority. Makakatulong daw ito sa pagpapababa ng presyo ng bigas. Nasa 300,000 metric tons ng bigas ang nasa warehouse ngayon ng NFA. Kailangan din daw itong mailabas para hindi masira, lalo't madaragdagan na naman ito dahil sa paparating na anihan. Ginawa na natin lahat upang ibaba ang presyo ng bigas. Ngunit the market is not being allowed to work properly. Hindi nasusundan ang demand and supply curve dahil hanggang ngayon kahit ibaba mo lahat ng inputs, ang pagbenta pa rin mataas pa rin. Dagdag pa ng Pangulo, iba-iba ang dahilan ng pagtaas ng presyo ng bigas sa pamilihan at ilan dito ay iligal, kaya yan ang iimbestigahan ng Kongreso. Pero mukhang lalo pang mapapakamot ulo ang mga mamimili. Hindi lang kasi bigas ang mahal. Inaprubahan na ng Department of Trade and Industry ang taas presyo sa halos 60 basic commodities. Kabilang dyan ang sardinas, tinapay, gatas, kape, kandila at baterya. Gayunman, hindi lalampas sa 10% ang itataas sa presyo ng mga ito. Yung mga ibang products, nagtaasan na talaga yung mga raw materials nila. So, we also understand the side naman also of the manufacturers kasi the price increase is just very minimal. Ilalabas ng DTI ang bagong price bulletin sa mga pangunahing bilihin sa Pebrero. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5.
Libo-libong deboto ng Santo Niño nakilahok sa taunang Walk with Mary sa Cebu City. Baon ng kanilang mga hiling. Nasa frontline ng balitang yan si John Aroa. Alas 4 ng madaling araw sa Osmeña Boulevard sa Cebu City, napuno ang kalsada ng libo-libong mananampalatayang sumama sa Walk with Mary. Bahagi yan ng pagdiriwang ng ika-468 na kapistahan ng Senior Santo Niño. Habang naglalakad, ipinapakita nila ang mga bit-bit nilang imahe ng Santo Niño. Mula sa simbahan ng Guadalupe, inikot ang imahe ng Birheng Maria hanggang makarating sa Basilica Minore del Santo Niño, kung saan nakaabang naman ang imahe ng anak na si Santo Niño. Isang misa naman ang kasunod nito. Pasado alas 6 ng umaga, nag-umpisa ang traslasyon. Mula Basilica, dinala ang imahe ng Santo Niño at Birheng Maria sa Mandawi City, kung saan naroon naman ang imahe ni San Jose sa National Shrine of St. Joseph. Ang Walk with Mary at traslasyon ng Santo Niño ay paglalarawan ng The Journey of Faith ng Holy Family at taunang tradisyon ng pista. Marami ang dumayo pa sa lugar para makiisa sa pagdiriwang. Kahit ang mga hirap maglakad, kinakaya. Pumunta ako rito para makita ko yung prosesyon ng Santo Niño, para maging maayos ang pagdadialysis ko. Masaya ako na nakita ko ang Santo Niño. So we have to travel from Miami coming here. Malayong biyahe. Taas na biyahe. Gusto na mo kabot yun diri sa Adlaw sa Sinulog. Nga mong kuwan na nga, magka-recover na siya sa iyang disability. Ang ilan namang bata, nagbihis Santo Niño rin. May mga kabataan ring nag-alay ng sayaw, bit-bit ang imahe ng Santo Niño. Nagbabalita mula sa Frontline, John Aroa, News 5. Sa gitna ng dumadaming bilang ng mga dalagitang nabubuntis, isinusulong sa Senado ang Anti-Teen Pregnancy Bill. Pero ang ilang mambabatas, kinwestiyon ng ilang probisyon ng panukala. Nasa frontline ng balitang niya, si Ria Fernandez. Nakakabudol yung title ng bill, Preventing Teenage Pregnancy. Ganyan inilarawan ni Senator Joel Villanueva ang Panukalang Prevention of Adolescent Pregnancy Act of 2023. Isinusulong ito ni Senadora Risa Ontiveros para pigilan ang teenage pregnancy sa bansa sa pamamagitan ng Comprehensive Sexuality Education o CSE. Bagay na kinwestiyon ni Villanueva. Pag binasa mo yung buong bill, di ba? And sabi nga nila, the devil is in the detail. Ito ay radical, ito ay inappropriate at damaging to children, yung mga provision. Kabilang sa mga tinututulan ni Villanueva ang Section 6 ng bill kaugnay sa pagde-develop ng appropriate CSE sa lahat ng education level pati sa kindergarten, grade 1 at grade 2. International standards. Ano ba yung sinasabi ng international standards? Puntahan natin yung WHO. WHO, 0 to 4-year-olds are to be taught early childhood masturbation. 4 to 6 years old are to be taught skills to talk about sexual matters. Hindi direktang sinabi sa panukala na ituro sa mga menor de edad ang mga ganitong bagay. Walang-wala yung mga ataking iyon tungkol kuno sa masturbation, anal and oral sex, sexual rights, sa mga bata. Those are outright fabrications. Pagsisinungaling po yun tungkol sa bill. Paglilinaw pa ni Ontiveros, magiging gabay lang ang naturang international standards. Common sense po iyan. DepEd pa rin, kasamang ibang relevant agencies at dapat may consultation with various stakeholders ang mag-i-implement ng CSE. Ikinababahala din ni Villanueva na mawawalan umano ang mga magulang ng otoridad sa pagtuturo ng sexuality education sa kanilang mga anak. Ayon sa panukala, mabibigyan ng access sa sexual and reproductive health information and services ang mga edad 16 pataas, habang kailangan ng pahintulot ng mga magulang para sa mga nasa 15 anyos pababa. Kung walang legal parents, pwedeng kunin ang pahintulot ng mga lisensyadong social worker, doktor o medical professional.
Tanong pa ni Villanueva, may national emergency daw ba tungkol sa sexuality education para gawing prioridad ang panukala? Sa datos ng Philippine Statistics Authority noong 2022, nasa 150,000 na ang bilang ng mga batang ina. Bahagyayang bumaba noong 2023, pero dumami naman sa 3,342 ang mga nabuntis na 15 anyos pababa. Maging si Senate President Cheese Escudero, direktang sinabi na tutol siya sa panukala. Sa ngayon, hinihintay na lang na maisalang sa ikalawang pagbasa ang panukalang Prevention of Adolescent Pregnancy. Nagbabalita mula sa Frontline, Ria Fernandez, News 5. Unti-unti nang dinispatcha ng COMELEC ang unang batch ng milyong-milyon na print na balota na hindi na mapapakinabangan pa. Ayon sa COMELEC, tutunawin ang mga ito para matiyak na hindi na magagamit sa parating na midterm elections. Nasa frontline ng balitang yan si Mon Gualvez. Sinimulan nang ipadala sa COMELEC warehouse sa Santa Rosa, Laguna ang mga naimprentang balota na hindi na magagamit sa Bilang Pilipino 2025. Bahagi ito ng 6 na milyong election ballots na kailangang ulitin matapos mag-issue ng temporary restraining order ang Korte Suprema at pinadagdag sa balota ang pangalan ng 5 na disqualify na kandidato. Pero bago dalhin sa Laguna para i-dispatcha, kailangan pa rin isalang sa Automated Counting Machine o ACM ang lahat ng mga balota para malaman kung mababasa ba ito ng makina o hindi. Kapag hindi nabasa ng ACM ang balota, hindi ito isasama sa babayaran ng COMELEC sa Miru. Talagang yung proseso po, iniisa-isa po yan. In fact, mas mabilis nga po tayo ngayon. Sa ngayon, mahigit 200,000 balota nang na-inventory at dadalhin sa COMELEC warehouse sa Santa Rosa. Ilan lamang ito sa mga nasayang na nauna nang naimprenta mga balota sa sobrang dami nakapwesto na nga ang iba dito sa mismong pasilyo. Nakatakdang tanggalin ang lahat ng mga ito at dalhin sa isang warehouse para hindi makasagabal oras magsimula ang reprinting ng mga balota. Ayon sa COMELEC, imbis na micro-shredding, paper melting o tutunawin ng mga balota para hindi na mapakinabangan pa. Sinubukan na rin kanina ang reconfiguration sa 4 na makina ng National Printing Office para ihanda ulit sa gagawing printing at umabot bago ang target date na April 14. Yun nga lang, posibleng sa kalagitnaan pa raw ng susunod na linggo masimulan ng pag-iimprenta ng mga bagong balota dahil sa mga pagbabagong kailangang gawin. Extensive po yung changes and amendments sa election management system. Hindi po to simpleng program lang na magdadagdag ng pangalan na inaakala ng iba. Nakatakda mulit isalang sa trusted build ng sistema, gagawa ng bagong ballot faces, saka aayusin ng serialization o pagkakasunod ng mga ito bago makapag-imprenta ulit ng mga balota. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Nagpalit ulit ng import sa ika-4 na pagkakataon this conference ang San Miguel Beermen. Kinuha nila ang 28-year-old American forward na si Malik Pope. Posibleng maglaro si Pope sa game nila bukas kontra Meralco Bolts sa Candon, Ilocos Sur at ang papalitan niya ay si Jabari Narcis. Bago niya, naging import ng SMB sina Quincy Miller at Torren Jones. Kasalukuyang may 4 wins at 4 losses record ang SMB at umaasa silang mag-i-improve yan sa pagpasok ng bago nilang import. Magbabalik na ang matinding hampasan sa Premier Volleyball League All-Filipino Conference bukas. Unang maghaharap ang Farm Fresh Foxies at Next-led Chameleons sa 1:30 ng hapon. Aabangan kung magde-debut na nga ba para sa Foxies si Rachel Ann Dakis at kung makukuha na ng Chameleons ang una nilang panalo this conference. Sunod namang maglalaban ng Zeus Coffee Thunderbells at Chocomucho Flying Titans alas 4 ng hapon. Kanino kaya mapupunta ang mas magandang momentum this year? Ang Akari Chargers at PLDT High-Speed Hitters naman ang magsasara ng first match day of the year. Maghaharap uli ang dalawa matapos ang controversial 2024 Reinforced Conference Semifinals. At yan ang mga frontline news sa sports ngayong Friday. Ako po si Denise Tan.
The Queen of Broadway is back! Pagkatapos po ng 6 na taon, muli na namang mapapanood si Lea Salonga sa teatro. Sa kanyang IG account, nirepost ni Lea ang announcement ng Theater Group Asia. Gagampanan ni Lea ang papel ng The Witch sa musical na Into the Woods. Ang nasabing role, dati nang ginampanan ni Lea sa 1994 staging nito sa Singapore. 23 years old pa lang si Lea noon. Ito naman, the long wait is almost over para sa inaabangang aksyon serye ng taon, ang Incognito. At ang main cast kanya-kanyang relate sa kanilang mga karakter. Narito po ang report. Buwis buhay at makapigil hininga. Sa bayan. Yan ang ipinida ng buong cast ng aksyon serye na Incognito. Sa sit-down interview natin sa kanila sa News 5 na inihanda ng Netflix with a bongga maaksyong set backdrop. Sumailalim ang ensemble cast sa 4-month military-style training para ma-achieve ang malulupit na eksena. Ang bida na si Richard Gutierrez na isang diving expert in real life, ito raw ang sinabi. Paano mo na-apply siya sa mga eksena mo bilang si Jose Bonifacio? Well, there was one particular scene that I was able to use that, and that was actually very challenging. Talagang munti ka na akong malunod dun sa Totoo ba? It was a scene that I'm supposed to be unconscious underwater. And we decided to film it in the ocean, in the open ocean. Challenging conditions. Grabe. So I had to start from the bottom of the ocean and then going up. And then sa gitna ng eksena kasi magiging conscious ako bigla. So Lupit ha? Ito pa! Comeback ito ng heartthrob na si Daniel Padilla sa telebisyon. In his action era na ngayon, si DJ. What makes Incognito that project? Kahit naman nung una, itong hindi pa rin ako decided na, alam mo yan, Totoo. 100% na ito na ba yung gagawin ko, nararamdaman ko. So anyway, after nung first taping day namin, yung action namin sa train, nawagan ko Tito Ed, sabi ko, ito yung nahanap ko. Bumalik yung drive ko, sabi ko, sa pag-arte, di ba? Matapos naman ang kanilang pinagdaan ang issue Asmathon, kapansin-pansing hindi pinagtabi like the usual, kundi magkabilang dulo nakaupo sina Maris Racal at Anthony Jennings na nagsisimula na mag-shine under their own spotlight. Hindi madali ang misyon na to. Parang pasaway yung character mo dito. Palagi naman. Palagi. Kung si Anthony, may pagkakuloko yung karakter. Don't confuse pretty for weak naman ang tagline ng role ni Maris. As a strong female character siya sa Incognito. Medyo na-flatter ako. Sino yung naglagay nun? Oo, maganda, maganda. I feel like she's a very strong female character kasi she's very feisty. She's very palaban talaga. And she's a girl that talks back. Ganyan. Ganun! Ganon din si Kyla Estrada na siyang hacker sa kanilang grupo. Kasama rin si Byron Geisler na sniper naman ang role at si Ian Veracion na siyang intelligence expert ng grupo at nag-a-assemble sa team ng Incognito. May advanced screening ng Incognito ngayon sa Netflix. Mapapanood naman ito dito sa TV5 simula sa Lunes, 8:45 p.m. Ang ganda! Oo, ang tabayanan niyo po yan. Ganda, napakaganda. Sa ano pa lang, dun sa mga videos na pinakita natin, talaga yung kalidad, no? Sobra. Kaya natin makipagsabayan talaga. Monday na yan. Dito. At sa atin, sa TV5, simula na sa Monday. Anong oras? 8:45 pagkatapos ng Batang Quiapo. Yes, tutukan niyo yan mga kapatid. At yan ang mga balita at impormasyong dapat nyo malaman sa araw na ito. Mga balita para sa may alam at may pakialam. Kami ang inyong mga kasangga sa Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan man dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline.
Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.